Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, pakikinggan ninyo ako ng mabuti ngayon dahil ang hindi ninyo malalaman sa susunod na ilang minuto ay maaaring magastos sa inyo ng libo-libo o kahit 10,000 piso bawat taon. Hindi ito biro, hindi ito chismis, ito ay tungkol sa inyong pera. Ang perang pinagsikapan ninyo ng buong buhay, ang perang dapat na dumating sa inyong kamay ng buo at tama. Ngayong Abril 2026, may 7 bagong pagbabago ang pumasok sa batas at patakaran ng SSS at GSIS. At ang nakakalungkot, karamihan sa ating mga senior ay hindi pa nakakaalam. Marami ang nagtataka kung bakit mas mababa ang natanggap nilang pensyon ngayong buwan kumpara sa nakaraang buwan. Marami ang hindi alam na may mga benepisyo silang hindi pa nare-release. Pera na sa kanila, naghihintay lang na i-claim. At may ilan at ito ang pinakamasakit na nawalan na ng karapatan sa ilang benepisyo dahil hindi sila nakapag-update ng requirements sa tamang oras. Ako ay nasa tabi ninyo ngayon tulad ng isang kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo sa hapagkainan at sasabihin ko sa inyo ang lahat, ang 7 pagbabago, kung magkano ang epekto nito sa inyong buwanang pensyon at kung ano ang eksaktong dapat ninyong gawin ngayon para hindi kayo mapag-iwanan. Huwag kayong umalis dahil ang pinakaimportanteng balita ay darating sa bandang huli ng video na ito. Magsimula tayo sa pinakamagandang balita. Noong nakaraang buwan, opisyal nang naipasa ang karagdagang pensyon adjustment para sa mga SSS pensioner. Kung kayo ay nagre-retire bago ang 2025 at kasalukuyang tumatanggap ng pensyon na mas mababa sa 6,000 piso bawat buwan, kayo ay kwalipikado para sa isang additional na dagdag na hindi bababa sa 1,000 piso bawat buwan. Halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang pensyon ay 5,200 piso bawat buwan, maaari itong maging 6,200 piso pagkatapos ng adjustment. Sa isang taon, iyon ay 12,000 pisong dagdag sa inyong bulsa, pera para sa gamot, para sa apo, para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Pero, at ito ay malaking pero, hindi automatiko ang pagtanggap ng dagdag na ito. Kailangan ninyong pumunta sa SSS branch o mag-login sa My SSS online portal para ma-verify ang inyong talaan at ma-confirm ang inyong eligibility. Kung hindi kayo gagawa ng hakbang na ito, maaaring ma-delay ang inyong pension adjustment ng 3 hanggang 6 na buwan. Para naman sa ating mga GSIS pensioner, lalo na ang mga dating government employee tulad ng mga guro, pulis, sundalo, at iba pang government workers, mayroon ding magandang balita. Ang Cost of Living Allowance o COLA para sa GSIS ay na-adjust ngayong Abril 2026. Ang bagong COLA rate ay nagbibigay ng karagdagang 500 hanggang 2,000 piso bawat buwan, depende sa inyong basic monthly pension. Ang mga pensioner na may BMP na 10,000 piso pababa ay makatatanggap ng mas mataas na COLA kumpara sa mga may mas malaking pensyon. Bakit? Dahil ang layunin ng pagbabago ay tulungan ang mga pensioner na may mas mababang kita, ang ating mga kapatid na pinaka-nangangailangan. Ang COLA ay kasama na sa inyong regular na pension release, kaya hindi na kayo kailangang mag-apply ng hiwalay. Pero mabuting suriin ninyo ang inyong pension slip o online GSIS account para matiyak na tamang amount ang inyong natanggap. Ngayon, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ito ang pagbabago na maaaring makapinsala sa inyo kung hindi kayo maingat. Nagpatupad ang SSS ng mas mahigpit na verification system para matukoy kung ang mga pensioner ay buhay pa at nakatira pa sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kung kayo ay nakatira sa ibang bansa at natanggap ng pensyon sa loob ng 12 buwan nang hindi nag-aanunsyo sa SSS, maaari silang isuspend ang inyong pensyon nang walang prior notice. At mas malala pa, maaari silang humingi ng bayad balik o clawback ng lahat ng pensyon na natanggap ninyo habang hindi verified ang inyong status. Ang solusyon ay simple. Kung kayo ay nasa ibang bansa, pumunta sa pinakamalapit na Philippine Consulate o Embassy at i-update ang inyong Annual Confirmation of Pensioners' Existence o ang tinatawag na ACPE.
Kailangan itong gawin isang beses sa isang taon. Kung hindi, ang inyong pensyon ay maaaring maputol. Para naman sa mga narito sa Pilipinas, ang pinakamadaling paraan ay ang personal na pagpunta sa SSS branch o ang paggamit ng biometric verification sa mga SSS-accredited na bayad centers. Ito ay para sa ating mga mahal sa buhay, ang ating asawa at mga anak na maaaring maging mga beneficiary pagkatapos nating lumisan sa mundong ito. Noong Abril 2026, binago ang ilang patakaran tungkol sa survivorship pension at death benefit. Una, ang survivorship pension para sa mga balo o byudo ng SSS pensioner ay tinaas mula 50% tungkol sa basic monthly pension patungong 60%. Ibig sabihin, kung ang inyong pensyon ay 8,000 piso at kayo ay pumanaw, ang inyong asawa ay makatatanggap ng 4,800 piso bawat buwan, hindi na 4,000 piso. Pangalawa, para sa mga GSIS pensioner, ang death benefit ay kinakailangan na i-claim sa loob ng 5 taon mula sa petsa ng kamatayan. Kung lumagpas na sa 5 taon at hindi pa na-claim ng beneficiary, maaaring mawala ang karapatang iyon. Kaya ngayon na, pag-usapan ninyo ito sa inyong pamilya. Siguraduhing alam ng inyong asawa at mga anak kung saan nakaimbak ang inyong SSS or GSIS documents at kung paano mag-file ng claim. Ito ang balita na maraming senior ay hindi alam. Ang inyong SSS at GSIS pension ay tax-exempt sa ilalim ng batas. Hindi kayo dapat magbayad ng income tax sa inyong pensyon. Pero ngayong Abril 2026, may bagong klarifikasyon ang BIR tungkol sa ibang kita na maaaring matanggap ng mga senior tulad ng interest income mula sa bangko, rental income, o retirement gratuity mula sa dating employer. Kung kayo ay nakatanggap ng lump sum na retirement pay mula sa inyong former employer na higit sa 500,000 piso, ang labis sa 500,000 piso ay maaaring sumailalim sa tax. Halimbawa, kung nakatanggap kayo ng 800,000 piso, ang 300,000 piso na labis ay maaaring taxable. Ang magandang balita, kung kayo ay 60 taong gulang pataas at mayroon kayong senior citizen ID, may mga tax exemptions kayong maaaring gamitin. Kumonsulta sa isang tax professional o pumunta sa BIR office para malaman ang inyong eksaktong sitwasyon. Noong nakaraang taon, maraming pensioner ang nagreklamo tungkol sa delayed na pension payments, lalo na ang mga nagbabayad sa pamamagitan ng checks o over-the-counter sa mga bangko. Ngayong Abril 2026, may bagong patakaran ang parehong SSS at GSIS. Ang lahat ng pensyon ay dapat ma-release sa ika-15 o katapusan ng buwan. At ang mga pensioner na gumagamit ng digital accounts tulad ng UMID-linked ATM, GCash o Maya ay maaaring makatanggap ng pensyon ng hanggang 3 araw mas maaga kumpara sa mga gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan. Kung hindi pa ninyo iniuugnay ang inyong pensyon sa isang digital wallet o ATM account, ito na ang tamang panahon. Ang proseso ay simple. Pumunta sa inyong SSS or GSIS branch, magdala ng inyong UMID card at valid ID at hilingin ang enrollment sa electronic payment. Sa loob ng 2 linggo, ang inyong pensyon ay magsisimulang dumarating ng mas mabilis at mas maaasahan. Para sa mga hindi komportable sa teknolohiya, huwag mag-alala. Ang inyong mga anak o apo ay maaaring tumulong sa inyo. At kung wala kayong pamilya na makatutulong, ang mga SSS at GSIS branches ay may dedicated na senior assistance desk kung saan may mga staff na handang gabayan kayo ng hakbang-hakbang. Ang ika-7 pagbabago ay isa sa pinakapraktikal at pinakakapakipakinabang para sa ating mga senior. Ngayong Abril 2026, opisyal ng pinairal ang mas malapit na koordinasyon sa pagitan ng SSS, GSIS at PhilHealth. Ang ibig sabihin nito sa praktikal na salita, kung kayo ay isang aktibong SSS o GSIS pensioner, automatiko kayong may PhilHealth coverage at ang inyong premium ay direktang ibabawas mula sa inyong pensyon.
Ang bagong rate ng PhilHealth Premium para sa mga pensioner ay 5% ng inyong buwanang pensyon, ngunit may ceiling na 5,000 piso bawat buwan. Kaya kung ang inyong pensyon ay 6,000 piso, ang inyong PhilHealth contribution ay 300 piso bawat buwan. Ang kapalit? Ikaw ay may karapatang sa mas mataas na hospital coverage, libreng konsultasyon sa mga PhilHealth accredited clinics, at mas mabilis na reimbursement ng gamot at medical procedures. Ang mahalagang bagay na dapat ninyong gawin ngayon, i-verify na ang inyong PhilHealth Member Data Record o MDR ay napapanahon at ang inyong mga beneficiary ay nakalista ng tama. Pumunta sa PhilHealth office o bisitahin ang philhealth.gov.ph para ma-check ang inyong account. Ngayon na alam na ninyo ang 7 pagbabago, hayaan ninyo akong ibahagi ang ilang practical na tips para mapakinabangan ninyo ng husto ang inyong retirement income. Una, huwag kalimutang gamitin ang inyong Senior Citizen ID para sa lahat ng diskwento. 20% off sa pagkain, gamot, transportasyon at iba pang serbisyo. Sa isang buwan, ang mga diskwentong ito ay maaaring mag-ipon ng 500 hanggang 2,000 piso. Iyon ay karagdagang pera na hindi mo kailangang gastusin mula sa inyong pensyon. Pangalawa, kung kayo ay may SSS at nagtatrabaho pa rin bilang isang part-time o consultant, mayroon kayong karapatan na mag-contribute pa rin sa SSS at maaaring makakuha ng mas mataas na pensyon sa hinaharap. Kumonsulta sa SSS tungkol sa Flexi Fund at voluntary contribution options para sa mga senior na patuloy na nagtatrabaho. Pangatlo, ang pinaka-importanting bagay, huwag mag-rely sa mga ahente o fixer na nag-aalok na mag-process ng inyong SSS or GSIS claims para sa bayad. Ang lahat ng transaksyon sa SSS at GSIS ay libre. Walang bayad sa pagproseso ng pensyon, death benefits, o iba pang claims. Kung may lumapit sa inyo at humingi ng bayad para gawin ito para sa inyo, ito ay posibleng scam. Mag-ingat. Mga kababayan, ang buhay ng isang senior sa ating bansa ay hindi madali. Pinagsikapan ninyo ang bawat pisong iyon sa ilalim ng araw, sa ulan, sa maraming taong pagseserbisyo. Ang inyong pensyon ay hindi isang regalo. Ito ay karapatan ninyo. Ito ay utang ng ating lipunan sa inyo. Kaya huwag hayaang mawala ang kahit isang sentimo ng inyong pinaghirapan. Gawin ninyo ang mga hakbang na aming binanggit ngayon, i-verify ang inyong SSS or GSIS account, i-update ang inyong beneficiaries, i-enroll sa electronic payment, at tiyaking ang inyong PhilHealth ay aktibo at napapanahon. Kung may katanungan kayo o hindi kayo makapagpumunta sa SSS o GSIS office ng mag-isa, huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo, kapitbahay o sa lokal na OSCA, ang Office for Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo o lungsod. Sila ay nandoon para sa inyo. I-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kasamahan, kaibigan at kapamilyang senior. Dahil ang alam ninyong impormasyon ngayon ay maaaring magbago ng buhay nila. At kung gusto ninyong malaman ang mas maraming tungkol sa inyong mga karapatan bilang Filipino senior, sa SSS, GSIS, PhilHealth at iba pa, mag-subscribe kayo sa channel na ito at pindutin ang notification bell. Lagi kaming nandito para sa inyo. Maraming salamat mga kababayan, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong pensyon.